Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pag-ibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po, ang unang linggo ng Kwaresma. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pawata, Katuwang na Rektor ng SSM. Magsitayo po tayo. Ibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po, ang unang linggo ng Kwaresma. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pawata, Katuwang na Rektor ng SSM. Magsitayo po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Habang naghahanda tayo para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Para sa mga pagkakataon, pumayag tayong ilayo tayo ng demonyo sa plano ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataon, nagbigay-bigihan tayo sa mga pangangailangan ng mga migrante ng kanilang mga pamilya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataon, di natin pinahahalagahan ang buhay at di natin ito iningatan alinsunod sa kalooban ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay.
Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naruroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno ng nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o huminto man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang magiging marunong, kaya tumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni, at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking kalumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagpapaghariin. Ang
landas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao ng pagkakasala hindi tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinungan ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang mawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilan upang tuksohin ng diablo.
Doon, 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno si Jesus, at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpakihulog ka, sapagkat nasusulat, ipabibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka magisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupili ka namin, Panginoong Jesucristo. Mayroon po 4 na magkakaibigang pari. Isang araw ay nagkakwentuhan. Sabi ng una, "Mayroon akong kukumpisal sa inyo. Ako ay nalululong sa isang bisyo. Marami akong mga girly magazines sa loob ng kwarto ko." Sabi naman ng isa, ako, hindi nyo alam, mahilig akong magsugal." Yung ikatlo ang sabi, "Ako naman ay nalululong sa bisyo ng alkohol. Hindi ko matanggal." Sabi ng pang-apat, "Ako, meron din ikukumpisal. Lahat ng ibinibigay sa akin, sinasabi sa aking sikreto, ay ichinichismis ko. Excuse me, tatawagan ko lang mga kaibigan ko." Lahat po tayo may kahinaan. Lahat tayo natutokso. Ang tanong natin, bakit hinahayaan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tukso sa buhay? Lahat ng tukso ay maganda, kaakit-akit, masarap, nagpapasaya sa atin. Pero ito ay hindi nagdadala sa atin sa kabutihan. Kadalasan ng mga tukso ay dumarating sa anyo na akala natin ay kailangan natin sa buhay. Nagpapasarap, nagpapasaya para sa atin. Pero hindi natin alam, ito ay nagdadala sa atin sa kamatayan. Dumarating ang panahon ng Kwaresma. 40 araw tayo, kamukha ng mga Israelita sa disyerto. Kamukha rin ng 40 araw na nabasa natin dito sa ating Ebanghelyo, kung saan ay tinukso ng diablo ang ating Panginoon. At dito makikita natin, noong siya ay naroon sa kawalan, sa ilang, doon niya nakita ang kanyang lakas. Kaya mayroon pong 3 bagay, 3 dahilan kung bakit ibinibigay sa atin ng simbahan ang panahon ng Kwaresma. It is an invitation for us to go into the desert of our lives, at makita natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Una, ibinibigay sa atin ng simbahan ang panahon ng Kwaresma para matuklasan natin ang tunay nating sarili, ang tunay nating pagkatao. Sa disyerto, sa ilang, tahimik, walang mga ibinibigay na saya at sarap sa atin. Nagrereklamo tayo kapag kayo ay sasama sa Holy Land pilgrimage, no? Ay ma-experience nyo. Daraan kayo sa napakalawak,
napakahabang disyerto. At tatanungin niyo sa sarili niyo, mabubuhay kaya ako dito? Pero doon lang natin matutuklasan ang ating sarili. The desert will reveal our true selves. At according to Father William Bosch, one of the homiletics writer, sabi niya, meron daw pong tatlong tayong madidiscover kapag tayo ay nagpupunta sa disyerto ng ating buhay. Una, yung ating brokenness, yung ating pagkakawatak-watak, yung ating pagkasira, yung pagkabasa ng ating sarili. Napakarami nating kahinaan. But these are more grounded on spiritual and moral brokenness. Nawawala na yung tunay na kabutihan, no? Yung pagtutulong natin sa kapwa, yung generosity natin, yung pagiging mapagbigay, maalalahanin, mapagpatawad, lahat ng mga mabubuting bagay nawawala na dahil iba ang pumapalit sa mga ito. Yung si Ted Turner, yung may-ari ng CNN, sabi niya, ang mga Kristiyano ay mahihinang tao. Those who believe in God are weak persons. At sinabi niya, yung mga tao daw Kristiyano, Katoliko na nagpapalagay ng abo sa noo tuwing Ash Wednesday, he calls them Jesus freaks. Ito ang tawag niya sa atin. We are Jesus freaks. Noong late 90s, no, nag-divorce siya. No? At ang kanyang asawa noon ay si Miss Jane Fonda, one of the most independent women in the world. At dahil siya ay naging Kristiyano, Jane Fonda discovered Christ and divorced from Ted Turner and turned to Christ. She became a Christian. No, nakita niya na siya pala ay mahina at yun ang nakita niyang lakas, si Jesus. Ganun din ang nangyari. No? Pangalawa, ang ating pagdating sa disyerto ay nagdadala sa atin para matuklasan natin ang ating tunay na value system sa buhay. Ano ba yung mga pinagkakahalagahan natin? Ano ba yung binibigyan natin ng panahon o yung dito nakabatay ang ating pangunawa, ang ating pag-iisip, pananalita at paggawa? Our value system speak of our true selves. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, sa araw-araw na tayo ay nakikinig ng radio, nanonood ng TV, nagbabasa ng kung ano-anong babasahin. Mga 5,000 commercials a day ang ibinabato sa atin ng mundo. Dito na tayo naniniwala. Ito na ang binibigyan natin ng halaga. Hindi na tayo nagkakaroon ng panahon para suriin ang ating buhay dahil puro ingay ang ibinabato sa atin. Sabi nga ni Socrates, a life that is unexamined is a life not worth living. The Church says, an unreflective life is also the same. Pag hindi natin sinusuri, pinagninilayan ang ating buhay, walang kwenta ito. At ang pangatlo ay, ang pagpunta natin sa disyerto ng Kwaresma ay nagbibigay sa atin ng kahulugan, ng tunay na kahulugan ng ating buhay. Sino ba ako? Bakit ba ako nilikha ng Diyos? Ano ba ang misyon ko sa buhay? Masama man tayo, mahina man tayo. Bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng katungkulan para ipahayag ang kanyang kaharian, para ipahayag ang kanyang kadakilaan ng pag-ibig, ang mabuting balita. Kaya sinugo siya ng Diyos Ama para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At yun ang tatlong yun ay makikita natin ang ating tunay na sarili. Ang ikalawang rason kung bakit hinahayaan ng Diyos ang mga tukso sa ating buhay ay para makita natin ang ating kahinaan, and we will only be dependent and reliant on God and God alone. Wala na tayong ibang papanginoonin. Wala na tayong ibang magiging Diyos-Diyosan sa buhay. Hindi kapangyarihan ang ating sasambahin. Hindi kayamanan ang ating sasambahin. Hindi katanyagan, popularidad ang ating sasambahin. Lagi tayong naghahanap ng papuri, palakpak, parangal sa ating kapwa. Nahihiya tayo kung anong sasabihin ng ibang tao.
Pero hindi tayo nahihiya sa Diyos kung ano ang sasabihin niya, kung mga ginagawa natin ay tunay na kaaya-aya para sa Kanya. At ang ikatlo, kaya hinahayaan tayo ng Diyos na magkaroon ng mga tukso ay para gawin tayo malakas. Dahil sa ating pagtagumpay sa bawat tukso na dumarating sa atin, nadaragdagan ang lakas ng ating pagkikipaglaban, pakikipagtunggali sa kasamaan. Mga kapatid, hindi tayo nagkakaroon ng Kwaresma para lang sabihin ng simbahan, ganito, magnilay kayo, magdasal kayo, mag-ayuno kayo, magsakripisyo kayo, magbigay kayo sa inyong kapwa. Lahat ng ginagawa natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Marinig sana natin ang Kanyang tinig. Mabasa sana natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay, ng ating pagkatao. Amen. Magsitayo po tayo. Sunod sa diwa ng panahon ng Kwaresma, idulog natin ng buong pagtitiwala ang mga pangangailangan ng sangkatauhan ng ating pamayanan at ng ating sarili-sarili. At ang ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Para sa simbahan, ang pamayanan ng lahat ng sumasampalataya, nawa, lagi niyang mapagtagumpayan ang tuksong maghangad ng kapangyarihan, kayamanan at karangalan, at sa halip ay manatiling tapat, gaya ni Jesus sa plano ng Diyos para sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat nating pinulong espiritual, nawa, buong loob nilang pahayag ang mga kahilingan ng salita ng Diyos at pasiglahin tayo ng kanilang ulirang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming masunurin sa iyo. Para sa mga migranteng Pilipino at lahat ng iba pang migrante sa buong mundo, nawa,
Manatili silang tapat sa kanilang paninindigang moral at mananampalatayang Katoliko sa kabila ng kakulangan ng tulong na laging pinagkakaloob sa kanila ng kanilang sariling bayan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Para sa mga pamilya ng mga migrante, nawa, matiis nila ang hirap ng kanilang pagkawalay sa kanilang mga mag-anak at pasiglahin sila ng pananalig at pag-asang balang araw ay makakapiling nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Para sa ating pamayanan sa parokya, ating mga pamilya at bawat isa sa atin, nawa, sa panahong ito ng Kwaresma, lagi tayong maging handang sumunod sa kalooban ng Diyos na hindi na palatagig sa tukso, gaano man ito kaakit-akit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Hindi natin manalangin ang ating mga pansariling kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami masunurin sa iyo. Panginoon naming Diyos, salamat sa pagkakaloob mo sa amin simula ng panahong ito ng Kwaresma sa pamamagitan ng salaysay tungkol sa pagtagumpay ni Jesus kay Satanas. Patnubayan mo kami, Panginoon, at lahat ng mga migrante at ipagtanggol kami sa iyong masuyong kalinga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsipupo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin gawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya nararamdaman sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami maging marapat maghari sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda
para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Kapagkat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahon ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tukso maging mga sarili ay nagtuturo sa amin harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukan ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gawin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabon niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo aming alay. O Jesus, naming mahal, kayo lang Ang mga ginagawa natin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Hitler na may pag-asang sila'y muling mabubuhay na hindi ng lahat na mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindamatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayo dumulog sa Ama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng kasama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayan ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magba sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo kung mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ng kapaligiran ipinatuloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng Eukaristiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalagaran ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibawa ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. masitayo po tayo. Manalangin tayo. Ang aming kapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain ibigay ay tumanggap ng pagpalakas ng pananampalataya, pagpatibay ng pag-asa at pagpaalad ng pag-ibig. Matutuhan nawa kami naming damahin ang gutom na at pananabik sa tunay na pagkain na bibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa inyong mga unang hakbang sa banal na panahon ng Kwaresma, tibayan nawa kayo ng Panginoon laban sa tukso. Amen. Nawa higit kayong maging matunog sa mga pangangailangan ng mga migrante at gantimpalaan kayo sa buting may pagkakaloob ninyo sa kanila. Amen. Dalisayin nawa ng Panginoon ang inyong mga kahilingan at puspusin kayo ng kanyang lakas at pagpapala. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang kumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.